Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Talaga naman, oo, itong Iran ay lalong pinalala ang sitwasyon. Mantakin nyo naman mga ka-good news, mga kagulin boy, ay pati Saudi, hindi lang Saudi ha, pati pala Egypt ay pinasabugan na rin ng Iran. Isang tanker sa Egypt mismo ay tinamaan ng missiles galing sa Iran. Kaya pati Ehipto ngayon, pati Egypt ay sumama na sa UAE sa pagbubomba nitong mga proxy na nandyan malapit din sa Egypt. Ay meron ding proxy doon. Ang layo-layo na ng Egypt, meron pa ring proxy ang Iran. Grabe naman mga kaubayan. No? Kaya all Arab nation against Iran na ngayon. Nag-iisa na lang ang Iran. Ewan ko lang sinong kaano niya dyan. Sinong kaalyansa niya dyan sa Middle East. Lahat na yata ay tinira niya ng missiles. Ito ang malaking pagkakamali ng Iran. Ang Egypt ay napakatahimik lang, walang imik, walang sinabi tungkol sa giyera, pero tinira pa rin ng Iran. Kaya ito, 3 araw na nanahimik si Trump. Kahapon ay nag-umpisa siyang gumanti sa Iran, pero ngayon ay lalong pinalaki niya ang pag-atake sa Iran. Meron tayong video rito. Hiram natin galing sa ating kaibigang UNTV. Atin panoorin. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. Inamin ni United States President Donald Trump na nagtagumpay ang Iran sa pagpapabagsak sa ilan nilang rockets. Kaugnay ito ng surprise attacks na inilunsad ng Iran habang nasa gitna ng pakikiramay ang US officials at iba pang leader sa pamilya ng yumaong si Senator Lindsey Graham. Tiniyak ni Trump na sasagutin nila ito ng matinding airstrikes at pagkakataon naman ng US na gumanti. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. At sa kasunod na pulong ni Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ayon kay Trump, ang mga Iranian missiles na tumama sa mga pasilidad militar ng Amerika sa Middle East ay nagmula sa direksyon ng Iraq at may koordinasyon umano sa Iraqi government. Base sa ulat, sinagot ng Amerika ng pag-atake ang Iran sa pamamagitan ng pagpuntirya sa Ali Akbar Drone Base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Aerospace Force malapit sa Avaz. Malaki umano ang napinsala ng nasa 7 missile strikes sa 51st Hojat Armored Brigade ng IRGC. Ayan, so ito yung napansin ko sa giyera ng Iran versus Amerika, mga kagulin boy. Kapag Iran ang magbubomba, na-intercept ang kanilang mga ballistic missiles. Kung mayroon man nakakalusot, ay siyempre mawasak din yung tatamaan, pero hindi katulad sa Amerika na kapag tinira nila pinpoint accuracy, wasak na wasak lahat ng tinitira. So bawat atake ng US ay dusina-dusina kaagad na infrastructure o building ang masisira sa Iran. Pero ang Iran ay sa 4 o 5 ballistic missiles nila, isang facility lang ng US base diyan sa Gulf State ang tatamaan. Pero napakalaki na ng points ng ganun para sa Iran. Ay masaya na sila kapag nakawasak sila ng isang building na gawa ng US. Pero kapag silang tinamaan, dusi-dusina, ay hindi nila na-intercept ang mga ballistics ng US, durog ang dusi-dusi ng gusali nila, pero wala silang imik. At sinasabi nila na mas nakakalamang daw sila. Napaka naman ng mga tao na to. Italong-talo nga sila kapag nakadurog sila ng isang building, gaganti si Trump. Kapag nakasira sila ng isang building, ang isusukli ni Trump ay sisirayan ng kanilang 10 buildings. Kaya 1:10 or 1:20 sabi ni Trump. Isang pagbomba nila susuklian ng Amerika ng 20. Yan ang sabi ni Trump nung nakaraang interview sa kanya. Okay, so balik tayo sa balita ng UNTV.
Binatikos naman ni Iran Strategic Affairs Analyst Syed Mohammad Marandi ang aniya ay bagong taktika ng US ang atakihin ang mga residential complex na nagsasapanganib na sa mga sibilyan gaya ng ginawa nitong pagbomba sa Qasem Island. Kaya naman pinuntirya na rin ito ang isang floating platform na pag-aari ng US sa Egypt na isang kaalyado rin ng Amerika. Ayon sa balita ko sa ibang channel ay isang malaking oil tanker ng US ang tinamaan at kumalat ang langis nito, nasunog, nagliyab at pati yung oil tanker ng Greece, ng bansang Greece ay nagliyab din. So dalawang oil tankers ang nagliyab diyan sa port ng Egypt. Sa Ehipto na ito mga kababayan, ang layo-layo na ng Egypt, sa Iran ay tinira pa rin. At ang sabi galing daw sa Iraq yung mga missiles. Kaya ang Iraq ngayon ay, ang Iraq ay kaalyado ng Amerika yan eh. Pero sa tingin ko yan ay traidor na klaseng mga tao. Kasi bakit hinayaan nila na titirahin ng mga milisya ng Iran na nandyan sa Iraq? Bakit hinayaan nila na titirahin yung mga US bases? Kung talagang totoong ano sila, US allied ang Iraq. Kaya lagot ang Iraq ngayon. Ang kalaban ng Iran ay hindi lang Saudi, meron ng Egypt. Ang Egypt ay maraming sundalo rin yan at marami ring air asset. Merong mga jet fighter yan. At itong Iraq na kumakampi pala sa Iran ng palihim lang, lagot ito kay Trump, lagot yan sa Saudi at sa Egypt, mga kababayan. So meron tayo ditong video, kuha natin sa channel na Times Now ng India. Ito yung nagaganap sa pag-aatake at makikita natin dito ang mga pagsabog ng mga Iranian infrastructures. Ang pag-ataking ito ay gawa ng US kasama ang Saudi Arabia. Kahapon nangyari ito mga kababayan. At sa balita ko rin kanina sa Fox News Channel ay kasama na ng Amerika na umatake ang bansang Ehipto gamit ang kanilang Air Force. Inatake nila ang mga proxy ng Iran na nandyan sa Iraq. Sa bansang Iraq, sa may border ay mayroong lugar diyan na hawak ng Iran kung saan ang mga sundalo diyan ay proxy ng Iran. Pero hindi man lang to di ba? Hindi lang pinapayagan ng bansang Iraq eh. Kaya ibig sabihin yan ay pro-Iran itong Iraq, mga kababayan. Kaya lagot ito. Hindi lang sa Egypt, sa Saudi. Lagot itong bansang Iraq kay Trump. Mawalan yan ng ng US aid. Wala nang yan. Hindi na yan bibigyan ng ng Amerika kapag nalaman na sumusuporta ng palihim itong bansang Iraq dito sa mga proxy ng Iran na nandyan mismo sa border ng Iraq na nagbubomba ng mga base militar. Kaya nga tinamaan yung yung Jordan kasi napakalapit lang ng Iraq sa bansang Jordan. Pati ang Egypt, ang layo-layo na ng Egypt eh. Dahil ba ang Egypt ay isang kaalyado ng Amerika ay binumba na rin ng Iran. Kaya ito ngayon ang nangyari, mga kababayan. Ang Iran ay nag-iisa na lamang. Lahat na yata ng bansa, pati na bansang Oman, ayaw na sa kanya eh. Yung Qatar na medyo kaibigan ng Iran, ayaw na rin sa kanya. Ano bang klaseng mga tao ito? Lahat ng mga kaibigan niya, pinagbubuntal niya eh. Kung nag-iinuman pa yan, lahat ng kainuman mo ay pinagsusuntok mo ang mukha. Kaya magagalit talaga sa iyo yan. At baka ilibing ka pa ng buhay. So ganun yung mangyari sa Iran, baka buhay pa sila, malibing na eh. Dahil talagang pagtulong-tulungan sila nitong mga Arab nation dahil sa ginagawang kapangahasan, kabulastugan at kawalang utak, mga kababayan. Kasi wala nga sa kanila yung word na diplomacy. Dahil walang diplomasiya, walang bokabularyo na diplomasiya itong mga IRGC. Kaya ito ang mangyayari sa kanila ngayon. Ang ending nila ay pagtulong-tulungan talaga sila. Alright, anong masasabi niyo dito mga ka-Golden Boy, mga kababayan sa bagong ganap sa War of the Middle East na kasama na ang Saudi at hindi lang Saudi kundi ang isang bansa na malakas rin ang Egypt
ay isinama na ng Iran sa pagbubomba. Pag-comment sa ating comment section. Ako magpapaalam na. Maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe at sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyong lahat. Maraming salamat.